Give the mind a break. Kailangan pinagpapahinga ang isip. How will you give your mind a break? With non-thinking. Yung hindi ka rin nag-iisip pamisa-misan. Huwag laging masyadong matalino. Kumisan, meron kang mga splurges, meron kang mga pagbibili ng ganito't gano'n na hindi mo na masyadong iniisip. Basta pamisan-minsan lang at hindi mo sobrang laking kalaga. Hayaan mo na. Meron naman, nasa harap ng isang tindahan, 2 oras ang kwenta ng kwenta, ilalabas pa yung calculator. Yun naman pala bibili, 200 pesos lang. Sobrang inisip na. May mga bagay na hinahayaan mo na lang. Ang isip, kailangan din may entertainment, enjoyment. Marunong din tayo dapat lumimot. Kasi ang paglimot ay pahinga. Kaya merong isang tula noong araw pa sinulat, sabi, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. A very selfless love. Sabi niya doon sa kanyang mahal sa buhay, alam mo, mabuti pa, kahit panandalian, makalimutan mo ako, kung ang paglimot naman ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan at ngiti dahil hindi ka malungkot. Ang ganoon, mabuti pang malimutan mo ako kaysa lagi mo ako naaalala pero lungkot na lungkot ka, miss na miss mo ako, hirap na hirap ang loob mo, mabuti pa lumimot ka muna. Yun ang pag-ibig. Hindi yung alam mo na nagduro sa yung tao, kaiisip sa iyo, pero lagi ko pang remember M, remember E, put them together, remember me. Nare-remember ka nga, nasasaktan naman siya, nahihirapan, sasabi, lumimot-limot ka na muna, entertain yourself. Huwag lang amnesia ha. Huwag lang permanent na paglimot. Ang paglimot, isang mahalagang gamot. So rest emotionally. Di ba may mga kantang pagod na puso, napagod sa pag-ibig, nakakapagod magmahal. Kahit ang mahal mo magulang mo, anak mo, asawa mo, at lalong nakakapagod pag hindi ka mahal ng mahal mo. Kaya dapat marunong ka umimbento ng pahinga kung paano nagpapahinga ang puso. At tulad ng sinabi nga sa Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Paano mapapahinga ang isip, ang puso? Sa Panginoon lumapit. I-apply sa buhay yung mga katuruan niya. Huwag isip ng malayo. Huwag laging humihiling ng wala. Tapos, inirereklamo ko ano yung nandyan. Dapat marunong nating tanggapin yung hindi natin kayang palitan. Bagamat papalitan natin yung kaya nating palitan. Pero ang pahinga ng puso mahalaga. Rest your heart by getting rid of anger, hatred, envy, fear, and other negative emotions. Marami pong pag-aaral ang nagsasabi maraming sakit ng ating katawan dala-dala ng negative emotion. Maraming sakit ang katawan na ang nagdudulot ay sama ng loob. Pag masama ang loob, lagi nagkakaroon ng sakit. O kung hindi man yung sama ng loob ang nagdala ng sakit mismo, dahil kumisan sakit, dala naman talaga ng mikrobyo, dala ng pagkakahulog, ng aksidente, kung ano-ano. Pero kung laging masama ang loob, laging malungkot, lalo't laging worrier, takot, envious, mainggitin, bumababa ang lakas ng katawan at dumadali sa sakit na tayo ay talunin. Maraming pag-aaral na yung mga taong masayahin, palatawa, kahit nasa ospital, mas mabilis gumaling. Kesa doon sa mga laging nagmumukmuk, laging nagdadrama, laging nagsesentimiento, kahit walang sakit, nagkakaroon. At pag dinadapuan sila ng sakit, tumatagal ang paggaling dahil nga laging masama ang kanilang loob. Sabi pa nga po ng mga ibang mga eksperto sa physical health at gumagawa ng mga pag-aaral ng integrative health and wellness, maraming mga sakit na idinudulot sa baga, halimbawa, yung mga pag-aalala, yung mga takot. Ganon din sa sikmura.
Nagkakaroon ng mga sakit yung mga warrior, yung mga laging obsessive-compulsive. Nagkakaroon ng sakit sa puso, sakit sa atay. Pagka daw magagalitin, nagkakaroon ng mga sakit sa atay. Yun na kung may sakit ka na sa atay, magagalitin ka pa, lumalala pa. Pero may sakit sa atay na kasi may nakain kang mali, meron kang mga ginawang wrong diet. Hindi laging emotional. Pero pag kinambalan ng emotional sickness, ang physical sickness, lumalala. Kaya kung gusto ninyo na matibay ang katawan, mahirap dapuan ng sakit, o dapuan man ay madaling gumaling, pasayahin nyo ang inyong mga sarili. Huwag laging manood ng sunset kung nagpapalungkot sa inyo ang sunset. Huwag laging manood ng drama, nagalit ka doon sa mga kontrabida. Bakit nyo natitiis maggalit, tapos bukas pa nyo malalaman kung anong nangyari? Bakit nyo natitiis na mag-alala kung sino ang ama ng bata? 3 months nyo pa bago malaman yan, sa kahuli-hulihan na lang na palabas ng drama na yon. Bakit gusto nyong manood ng napakabait na taong pinagsasasampal, sinasabunutan, pinaplansya, inaape, at gigil na gigil kayo ng ilang buwan? Tapos magtataka kayo, nagkakaroon kayong sakit. Yung iba, nagiging cancer pa. Alam niyo yung mga sobrang magtimpi, nakakalungkot. Madalas sila pa yung nagkakaroon ng mga cancers. Timping-timpi ang tawa, konti lang. Timping-timpi ang ligaya. Panay ang pagtanggi ng kanyang tunay na nadarama. Attract na sa tao, ayaw talaga tumingin. Timping-timpi. Nagkakasakit. Kasi hindi na-express ang sarili. Kaya mga kapatid, napakahalaga this early, pag-usapan natin yan. Kayo man, huwag niyong pagurin ang kapwa niyo. Huwag niyong dominahin ang mga tao sa inyong paligid. Kasi pag kinokontrol niyo sila, kinokontrol niyo kung ano kakainin nila, isusuot nila, kilos nila. Pag sobrang niyong kinokontrol ang tao at kulong na kulong siya at taling-tali dahil sa inyo, siya may magkakasakit. Magkasabay kayo. Kasi ikaw man, kakokontrol ng tao, pagod ka rin. Isipin mo magkokontrol ka ng iba, nakakapagod yon. Kaya the ministry of Jesus is a ministry that sets free. Nagtuturo, nagbibigay ng guidance, then you set people free. Pag nagkamali sila, you forgive. Tapos agad ang problema. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Yung iba, nagtatanim ng sama ng loob. Isipin nyo na lang, sama ng loob. Masama, nasaan? Nasa loob. Sinulog eh. Sino nag-iingat? Sino ang nagkikimkim? Yung may katawan. Nasa kanya ang sama ng loob. Hindi may lason ka sa sarili mong puso. Nilalason mo yung dugo. Nilalason mo yung katawan. Magkakasakit ka. Yung mga taong mahilig magtampo, maghinanakit, at magtanim ng sama ng loob, lalo pag ang tao ay mahilig mapuot, magalit. Alam niyo yung galit na talagang halos mapatid ang mga ugat, sumabog ang mga maliliit na ugat sa ulo, nakakapagbigay ng sakit sa katawan yon. Sa puso, sa atay, at sa iba pang mga internal organs. It's not healthy. Kaya ang sabi sa Ephesians 4:31 to 32, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or even be rude. Instead, be kind and merciful and forgive others, just as God forgave you because of Christ. Sabi, tumigil na kayo ng awayan, bangayan, sigawan. At kung kayo, kapatid, ay may Kristo sa puso, o meron kayong kim-kim na natural na kabaitan, tapos nanakit ka ng kapwa, nagsalita ka ng masakit, sinigawan mo, ininsulto mo, masakit sa dibdib mo yun. Kahit nasaktan mo ang kanyang damdamin,
nasaktan ka rin kung tao ka. Mabigat sa dibdib na dalin yung alam mong nakasakit ka. So bakit ka mananakit? Una, nasaktan siya. Pangalawa, nasaktan ka rin. Nobody wins. He who loses his temper usually loses. Pag madaling magpakawala ang bibig mo ng mga salita na masakit, talo ka. Kasi una, sinasaktan mo yung sarili. Pangalawa, inaalis mo ang favor ng Diyos sa'yo. Pangatlo, inaalis mo ang pag-ibig at pagmamahal ng kapwa na meron sana sila para sa'yo. Luging-lugi ka. Kaya habang bata pa, huwag pang magalit. Ang bata-bata mo pa, magkagalit ka na agad sa mundo? Huwag pa. At pag matanda na, dapat huwag nang magalit. There is nothing more pathetic than an elderly person who is still always angry. Nakakalungkot makakita ng matatanda na ang tanda-tanda na magagalitin pa. Hindi na natutong magpasensya, magpatawad, magpigil sa sarili. Akala mo isang batang kulang pa sa katinuan, ang tanda-tanda na kung magsalita, kung magmura, kung magalit, parang walang natutunan buong buhay. Sabihin niyo sa katabi niyo, may edad ka na ba? Kailangan malambing para hindi magalit. May edad ka na ba? At kung meron, hindi na usong magalit. Sabihin niyo yan, dali. Hindi na usong magalit. Kagagalit mo naman, wala rin di ba? Yung mga kamag-anak nyo, pamangkin nyo, anak nyo na lagi nyo pinapagalitan, nagbago ba? Hindi rin naman. Madadabugan ka pa lalo ka pa tuloy magagalit. Anger does not work. Kaya ang sinabi, tanggalin na lang. Kung tayo ang nagkamali, paano mapapahinga ang puso? By repenting and seeking and receiving forgiveness at once. Nakakapagod mag-guilty. Nakakapagod sa puso pag alam mong may nagawa kang mali. Kaya huwag patagalin, mag-sorry agad. Humingi agad ng tawad. Huwag nyo nang hintayin, naghihingalo na bago kayo humingi ng tawad. Dahil baka humaba ang buhay, ang tagal-tagal na merong gap, ang tagal-tagal na may hidwaan. Pag nagkamali, humingi agad ng tawad. Ang pagkakamali at galit ng nasaktan, parang semento. Habang mabilis pa, habang sariwa pa, pwede pang bakbakin. Pero pag nagtagal na, isang araw, 2 araw, 1 linggo, ang tigas-tigas na, ang hirap ng bakbakin. Ganon din ang galit. Kaya pag may nabitawan kayong salitang masama, nakakasakit, agad-agad na-realize yung mali, sorry agad. Malambot pa ang semento, pwede pang bakbakin. Huwag niyong patagalin. Habang tumatagal, mas humihirap.